Manyuhay, Sampaguitarians! Sa pelikula ng wika, ang pandiwa ay parang action star. At ang focus naman ang nagdedirect ng spotlight. Ngunit, ating kilalanin ang ating mga kasama sa paglalakbay. Magandang araw, Sampaguitarians! Ako si Mar. Hindi yung sa Marimar ha, isa sa makakasama nyo ngayong araw. At ako naman si Rich, na makakasama nyo para ang kaalaman nyo ay ma-rich. Ako naman si JP, isa sa mga magbibigay kalaman sa inyo ngayong araw. Kumusta? Ako si Lian. Sinisigurado ng iyong mga kaalaman ay hindi nyo makakaligtaan. Sa huli, ako naman si MJ. Tara na at bisitahin, alamin at siyasatin kung papaano sila gumanap. Ngayon, ating kilalanin ang ating action star, na kung tawagin natin ay si Pandiwa. Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita o wika na nagsasaad ng kilos, aksyon o galaw ng isang tao, bagay o hayop. Ang mga pandiwa ang nagbibigay kahulugan o buhay sa loob ng isang pangungusap. Ang pandiwa ay binubuo ng salitang ugat na kalaunan ay pinupunan o dinudugtungan ng isa o higit pa na bilang ng mga panlapi. Halimbawa, tumatakbo si Rick sa paligid ng park. Ang pandiwa ay tumatakbo. Isa pang halimbawa, sumasayaw si Marina sa entablado. Ang pandiwa ay sumasayaw. Hindi nabubuo ang isang pelikula nang wala ang direktor. Ating alamin kung ano nga ba ang mga ginagawa ni Focus o ang ating direktor sa likod ng mga lente ng kamera. Ang focus ay tumutukoy sa pag-uusap ng pandiwa sa simuno o paksa ng pangungusap. May kita ito sa mga panlaping kasama ng pandiwa na nagbibigay daan sa iba't ibang anyo ng focus depende sa kung ano ang papel ng pandiwa sa pangungusap bilang simuno o paksa. Teka! Ano ang simuno? Ang simuno ay ang love interest ni pandiwa. Tinutukoy ng pandiwa o ng kilos nito. Ito ang sentro ng pandiwa sa pangungusap na nagpapakita kung saan nakatuon ang pagkilos o kaganapan sa loob ng pangungusap. Kapag ikaw ang direktor, marami ang iyong ginagawa, tulad ni Focus na may 7 uri o gawain. Focus sa tagaganap. Ang pandiwa ay nasa focus ng tagaganap kapag ang paksa ng pangungusap ang tagaganap ng kilos na isinasaad sa paksa. Sa focus sa tagaganap na pandiwa, ang paksa o simuno ang gumaganap ng kilos sa pangungusap. Sa focus na ito, sinasagot ito ang tanong na sino. Ginagamitan ito ng mga panlaping mag, mang, ma, maka, makapag, maki, o magpa. Unang halimbawa, binuksan ni Margaret ang pinto. Ang pandiwa ay binuksan, ang tagaganap ay si Margaret. Ikalawang halimbawa, tumakbo si Yana sa parke. Ang pandiwa ay tumakbo. Ang tagaganap ay si Yana. Focus sa layon. Ang pandiwa ay nasa focus sa layon kung ang layon ay ang paksa o ang binibigyan diin sa pangusap. Sa focus sa layon, ang paksa ang layon ng pandiwa sa pangusap. Sumasagot ito sa tanong na ano. Ginagamitan ito ng mga panlaping in, i, ipa, ma, na, o an. Halimbawa, kinuha ni Tony ang libro para sa akin. Ang pandiwa ay kinuha. Ang layon ng pagkuha ni Tony ng libro ay para sa akin. Ikalawa, binigyan niya ng bulaklak ang kanyang kaibigan. Ang pandiwa ay binigyan. Ang layon ng pagbibigay niya ng bulaklak ay para sa kanyang kaibigan. Lokatibong focus o focus sa kaganapan. Ang pandiwa ay nasa focus sa kaganapan kung ang paksa ay ang lugar o ganapan ng kilos. Ang paksa o simuno ang lugar na ginaganapan ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na saan? Ginagamitan ito ng mga panlaping pag-an, anhan, maan, pang-an, mapag-an, pinag-an o in o an. Halimbawa, inihanda ng pamilya ang handaan sa bahay. Ang pandiwa ay inihanda. Ang kaganapan ng paghahanda ng handaan ay sa bahay. Pangalawang halimbawa naman, inabot ng 2 oras ang biyahe papunta sa probinsya. Ang pandiwa ay inabot.
Ang ganapan ng pag-abot sa 2 oras ay sa biyahe papunta sa probinsya. Benepaktibong focus o focus sa tagatanggap. Naman ay tumutuon sa tao o bagay na nakikinabang sa resulta ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Ang simuno o paksa ang tumatanggap sa kilos ng pandiwa sa pangusap. Sinasagot nito ang tanong na para kanino. Ginagamitan ito ng mga panlaping i, in, ipang o ipag. Halimbawa, pinuri ng magulang ang kanyang pagganap sa paligsahan. Ang pandiwa ay pinuri. Siya ay tagatanggap ng papuri mula sa mga magulang dahil sa kanyang pagganap sa paligsahan. Inutusan siya ng guro na magsagawa ng proyekto. Ang pandiwa ay inutusan. Siya ang tagatanggap ng utos mula sa guro na magtrabaho sa proyekto. Focus sa gamit. Ang focus na ito ay tumutukoy sa kagamitang ginagamit upang isagawa ang kilos o pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Ginagamitan nito ng mga panlaping ipang o maipang. Halimbawa, ballpen ang ipinangsulat niya sa papel. Ang pandiwa ay ipinangsulat. Ang gamit naman ay ballpen. Focus sa sanhi. Ang focus na ito ay nagsasaad ng dahilan ng isang kilos o paksa. Sinasagot nito ang tanong na bakit. Ito ay ginagamitan ng panlaping i, ika, at ikina. Halimbawa, nalungkot si JP dahil ang babagal ng kagrupo niya. Ang pandiwa ay nalungkot at ang sanhi naman ay dahil ang babagal ng kagrupo niya. Focus sa direksyon. Ang focus na ito ay nagsasaad ng direksyon ng kilos o pandiwa sa pangungusap. Sumasagot ito sa tanong na tungo saan o kanino. Ginagamitan ito ng panlaping an, han, in o hin. Halimbawa, lumipad ang eroplano mula sa Alaska patungo sa New York City. Pandiwa, lumipad. Ang direksyon mula sa Alaska patungo sa New York City. Tunay nga namang napakasipag ng ating direktor. Biruin mo, nagagawa niya yun lahat. Para na rin siyang action star. Kayo, mga sampagitarians, may natutunan ba kayo sa buhay pelikula ng mga wika? Kung mayroon, maganda iyan dahil may inihandang pagsusulat sina Direk. Maghanda ng papel at lapis para masagutan ang pagsusulit. Direksyon. Piliin ang tamang focus ng pandiwa sa bawat pangungusap. Tanong. Binuksan niya ang libro. A. Focus sa tagaganap. B. Focus sa ganapan. C. Focus sa layon. D. Focus sa sanhi. At E. Focus sa tagatanggap o benepaktibo. Ikalawa, inihanda ng mga magulang ang handaan. A. Focus sa tagaganap. B. Focus sa ganapan. C. Focus sa layon. D. Focus sa sanhi. At E. Focus sa tagatanggap o benepaktibo. Ikatlo, tinanggap niya ang regalo ng kanyang kaibigan. A. Focus sa tagaganap. B. Focus sa ganapan. C. Focus sa layon. D. Focus sa sanhi. E. Focus sa tagatanggap o benepaktibo. Ika-4, pumunta siya sa palengke upang mamili ng mga gulay. A. Focus sa tagaganap. B. Focus sa ganapan. C. Focus sa layon. D. Focus sa sanhi. At E. Focus sa direksyon. Ikalima, niluto niya ang masarap na ulam para sa kanyang pamilya. A. Focus sa tagaganap. B. Focus sa ganapan. C. Focus sa layon. D. Focus sa gamit. At E. Focus sa tagatanggap o benepaktibo. At narito ang mga tamang sagot sa pagsusulit. Magaling! Nasagot mo ng tama ang pagsusulit. Sana ay madala ninyo ang mga natutunan natin ngayong araw. Huling tanong bago tayo matapos. Sino ang gusto nyo maging? Si Pandiwa na action star? O si Focus na nagdidirect? I-komento lamang sa comment section ang inyong sagot. Muli, kami sina Mar, Rich, JP? Lian, at MJ. Maraming salamat sa panonood.